Bawat pag-aaral ng kalawakan ay nagpapalapit sa atin sa sagot sa pinakamahalagang tanong. Gaano nga ba talaga kahiwaga ang universo? Tuwing nagpapadala ang tao ng bagong aparato sa kalawakan, nagsisimula ang paglalakbay sa hindi alam. Doon, kung saan ang temperatura ay maaring gumaba sa ibaba ng 200 degree at ang distansya mula sa daigdig ay sinusukat sa bilyon-bilyong kilometro. Ilan sa mga misyong ito ay nagbubukas ng mga mundong di natin alam na umiiral. Misteryosong buwan gaya ng Triton, sinaunang planeta at kakaibang kosmikong pangyayari na nalilito pa rin ang mga siyentipiko hanggang ngayon. Ngayon, sasama tayo sa isa sa mga ganitong paglalakbay. Interesado ka bang malaman ang tungkol sa himpilang pagitan sa pagitan ng solar system at malalim na kalawakan? Gusto mo bang makita ang isang kakaibang mundo kung saan maraming mga pangyayari ang hindi kayang ipaliwanag o maunawaan ng makatwiran? Kung ganoon, maghanda ka para sa isang mahabang paglalakbay dahil ang planetang tinutukoy ay nasa milyong-milyong kilometro ang layo mula sa daigdig. Maligayang pagdating sa kamanghamanghang Triton, ang pinakakilalang buwan ni Neptuno. Hello, mag-subscribe ka! Dahil sa kanyang malaking kalayuan, sa buong kasaysayan ng kosmonautika, Было крайне мало зондов. mas eksakto, si Voyager 2 lang ang minsang dumaan sa planetang yon. Это случилось в 1989 году. Bilang transitong paglalakbay malapit kay Neptuno, Родительской планеты ледяной Луны. ito ang unang litrato ni Triton mula sa sasakyang pangkalawakan. Kakaiba ang larawan dahil bago ito at wala pang napag-aralan ang daigdig na tulad dito, lalo na mula sa ganoong kalayong lugar. Ano nga ba ang itsura ng malayong at malamig na Triton? Si Voyager 2 kahit maikli ang pagkikita ay nakadiskubre ng kakaibang pangyayari sa kalangitang katawan na wala pa ring malinaw na paliwanag mula sa agham hanggang ngayon. Ang unang sulyap ng maalamat na probe sa buwan ni Neptuno ay nagpakita nito sa mundo sa buong kagandahan. Kapansin-pansin, si Triton ang naging huling bagay nakita ni Voyager 2 sa panlabas na solar system bago tumawid ang aparato sa mga hangganan nito. Sa kasamaang palad, mosaic lang ang mga larawan ng isang hemisphere na kaharap kay Neptuno ang nakuha ng probe. Wala nang inaasahan dahil sa panandaliang pagdaan. Sa unang tingin pa lang sa maraming larawan, naging malinaw na. Ang buwan ay isa sa ilang geological na aktibong bagay sa panlabas na solar system at ang ibabaw nito ay medyo bata pa. Hindi hihigit sa 100 milyong taon ang edad nito. Ang Triton ay umiikot sa kabaliktarang direksyon at ito ang ikapitong pinakamalaking buwan sa medyo malapit na paligid. Pinaniniwalaang ang celestial na katawan ay mula Kuiper Belt at nahuli ni Neptuno. Ang unang hindi inaasahang natuklasan ni Voyager 2 ay ang pagkakaroon ng manipis na atmosfera sa paligid ng Triton. Ang kapal ng ulap sa ibabaw ng buwan ay mga 100 kilometro. Ipinakita ng mga sukat na karamihan sa atmosfera ay binubuo ng nitrogen na may kaunting halong methane at carbon monoxide. Kamangha-mangha, ngunit ang presyon nito na nasa humigit kumulang 19 microbar nung sinukat ng Voyager 2 ayon sa datos noong 2010 ay malaki ang itinaas at ngayon ay nasa pagitan na ng 40 at 65 microbar. Hindi pa rin alam ang dahilan ng fenomena na ito. Ano masasabi natin tungkol sa ibabaw ng Triton? Ito ay talagang kakaiba. Para maintindihan ito, sapat na ang maikling bisita ng Voyager 2 sa katawang langit. Sa planeta, may 12 uri ng anyong lupa, mula sa mga hanay ng crater, kakaibang uka, hanggang malalawak na kapatagan at cryovolcano. Sa larawan, makikita ang maitim na batik na dulot ng kanilang pagputok. Malapit sa Ecuador, nakakita ang probe ng isang kawili-wiling bagay na ang hugis at estruktura ay kahawig ng nagyelong lawa na may lalim na humigit kumulang 1 kilometro. Makikikita sa ibabaw nito ang maliit na impact crater. Ang mga ganitong anyo ay maaring nagpapahiwatig ng pag-iral ng likido sa Triton sa loob ng maraming siglo. Sa ngayon, ang katawan ng langit na ito ay parang malaking blok ng yelo na may tamang hugis at diametrong 2,706 na kilometro. Ang temperatura sa ibabaw ay umabot sa hindi kapanipaniwalang -200 at 35 degrees Celsius na ginagawa itong pinakamalamig na katawan sa solar system. Dito, sobrang lamig na kahit ang nitrogen ay bumabagsak sa mga dalistis ng bundok ng mahiwagang buwan bilang hamog na yelo at nyebe.
Noong bumisita ang Voyager 2 sa Triton, ang polar cap nito ay tunay na napakalaki at tinakpan ng malaking bahagi ng katimugang hemisphere. Ayon sa nakuhang datos, ito ay binubuo ng halo ng yelong, nitrogen, methane at carbon monoxide. Isa pang mahalagang tanong, ilan ang mga bunganga sa hemisphere na nakita ng probe? Sa Voyager 2, 179 lang ang natuklasang mga bunganga, samantalang sa Miranda na 3% lang ng laki ng Triton, may naitalang 835. Tulad ng nabanggit, ipinapakita nito ang matinding geoaktibidad ng buwan ng Neptune. Nakakita rin ang interplanetaryong istasyon ng isang kakaiba at misteryosong bagay sa Triton. At ito ay ang ibabaw na hindi matatagpuan saan man pa sa solar system. Ito ang Cantalopteren o ang lupaing balat ng melon. Ano ang dahilan ng pagbuo ng kakaibang anyo ng lupa? Ang lugar na ito ang pinakamatanda sa Triton. Ang lugar ay natatakpan ng malalaking estruktura na umaabot hanggang 50 kilometer ang diametro na may makinis at matataas na gilid. Kamangha-mangha, pero ang mga hukay ay may malinaw na kurbada, iba sa malilinaw na hugis ng karaniwang bunganga. Maraming teorya tungkol sa pinagmulan ng ganitong anyo ng lupa at isa sa mga ito ay nagsasabing ito ay nagmula sa napakalalakas na cryovulkanikong pagbuga na panapanahong bumabaha sa lugar na ito na natutunaw ang yelong crust. Pagkatapos, tumitigas ang material at nagkakabitap. Ang mga cryovulkan ay kakaibang fenomena mula sa pananaw ng orthodox na agham. Ang paglitaw ng mga ito ay posible lamang sa ilalim ng napakababang temperatura kung saan ang mga bundok ay hindi nagbubuga ng tunaw na bato kundi tubig, nitrogen at iba pang mga sangkap sa likido at gas na anyo. Sa larawan mula sa Voyager 2, ipinakita ang isa sa mga ganitong pagsabog na may pagitan na 45 minuto. Sa malabong larawan, makikita ang ulap ng mga partikulo na umaabot ng 8 kilometro pataas at tinatangay ng hangin sa layong humigit kumulang 150 kilometro. Ngunit nasaan ang dambuhalang Neptuno na dapat ay namamayani sa kalangitan ng Triton? Nakuhanan ng aparato ang asul na planeta. Dito, makikita kung ano ang itsura ng higanteng planetang gas mula sa ibabaw ng buwan. Makikita rin dito ang pandigdigang bagyong tinatawag na malaking maitim na batik. Nagawang imposible ng sondang Voyager 2. Ang mga larawang nakuha ay tumulong sa mga siyentipiko na makagawa ng detalyadong topograpikong mapa ng malayong buwan. Malaki ang naitulong ng larawan na may resolusyong 10 kilometro sa pagtupad ng layuning ito. Pero lahat ng bagay ay may katapusan. At ang mabungang misyon ng probe ay hindi maiwasang natapos na rin. Pagkatapos magpaalam kay Triton, literal na lumipad ang aparato papunta sa kalayuan at dilim ng gabi. Kung titignan ng patas ang larawang ito, maiisip mong ito'y parang sarili nating buwan, hindi buwan ng Neptune. Dinala ng Voyager 2 sa kanyang biyahe ang isang gintong plaka na may mga tala ng boses ng tao, ugong ng mga bulkan, bulong ng alon sa dagat, mga tinig ng ibon at hayop, pati na rin ang mga sikat na piraso ng musika. Sa Triton, mukhang walang makikinig sa mahiwagang tunog na ito. Bagaman ipinapalagay ng mga astronomo na maaaring may tunay na karagatan sa ilalim ng ibabaw ng buwan, katulad ng posibleng nag-aalimpuyong karagatan sa ilalim ng crust ng Europa, ayon sa palagay, ang temperatura rito ay hindi lalampas sa -77 degrees Celsius at binubuo ang karagatan ng tubig at nitrogen. Sa totoo lang, malabong may buhay sa ganong kalupit na tubig ayon sa karaniwang pagkakaintindi natin. Gayunpaman, patuloy pa ring naglalakbay ang Voyager 2 sa madilim na kalaliman ng kalawakan at dapat nating pag-isipan ang susunod. Kung walang misyon papuntang Triton sa malapit na hinaharap dahil sa tidal na epekto ng Neptuno, unti-unting lalapit ang buwan at aabot sa Roche limit hanggang bumagsak ito sa planetang gas na kapitbahay. Kasabay nito, maghihiwa-hiwalay ang buwan at lilitaw ang isang sistema ng mga singsing sa Neptuno na mas kahanga-hanga ng maraming ulit kaysa sa kay Saturno. Sa ganitong kaso, si Voyager 2 ang mananatiling una at nag-iisang aparato na bumisita sa mga hangganan ng solar system. Sa tuwing binubuksan mo ang YouTube para manood ng bagong kapanapanabik na video sa channel ni Hubble, sa ibang kontinente, sa ibang bansa, walang tigil na nagsusumikap ang mga siyentipiko para palawakin ang mga hangganan ng universo.
Hindi mo man lang maiisip kung anong mga hindi ka panipaniwalang pangyayari ang kinakaharap ng agham dito at ngayon. Subukan nating silipin ang mga pinakakapansin-pansing kaganapan noong nakaraang taon at sagutin ang isa sa pinakamahalagang tanong ng sangkatauhan. Ano nga ba ang itinatago ng ating malawak na kalawakan? Ang buwan ay nasa loob ng atmosfera ng daigdig. Noong 2019, naglabas ang Russian Institute of Space Research ng isang artikulo kung saan detalyadong sinusuri ang datos mula sa observatoryo ng NASA at European Space Agency sa nakalipas na 20 taon. Batay sa mga datos na ito, napagpasyahan ng mga siyentipiko na maaring umabot hanggang 630,000 kilometro ang lawak ng atmosfera ng daigdig. Pinaalalahan na namin na ang lugar kung saan nagtatapos ang atmosfera ng ating planeta at nagsisimula ang bukas na kalawakan, ang tinatawag na linyang Kármán, ay dati nang iniugnay sa layo na 10,000 kilometro mula sa ibabaw. Ang buwan ay nasa layong 384,467 kilometro mula sa daigdig. Ibig sabihin, technical, ayon sa mga bagong datos, ang likas na satellite ay nananatili sa loob ng atmosfera ng ating sariling planeta. Ang kosmikong lambat bawat galaksya sa universo ay parang hintuan sa mahabang daanan ng gas na kilala bilang kosmikong lambat. Bawat daan o hibla sa intergalaktikong highway na ito ay binubuo ng hydrogen na natira mula sa Big Bang. Sa mga lugar na maraming hydrogen, nabubuo ang mga kumpol ng galaksya. Siyempre, hindi mo makikita ang network na ito gamit lang ang mata. Pero noong Oktubre 2019, nakuha ng mga siyentipiko ang mga unang larawan ng napakalaking estrukturang ito. Gamit ang mahinang ultraviolet na liwanag mula sa isang malayong galaksya bilang ilaw, ipinapakita ng larawan ang mga asul na hibla ng hydrogen na tumatago sa kalawakan sa layong 12 bilyong liwanag taon na naguugnay sa mga maliwanag na puting galaksya sa kanilang daraanan. Makakatulong ang larawang ito sa mga astronomo na maintindihan kung paano nabuo ang mga unang galaksya sa universo. Bukod pa rito, ito ay isang mahusay na paalala na ang lahat sa universo ay magkakaugnay. Plasma na kalasag, hindi man natin ito napapansin, ngunit sa hangganan ng ating sistemang solar ay palaging may matinding labanan na nagaganap. Ang nagbabagang solar wind ay bumabangga sa malalakas na cosmic rays sa hangganan na tinatawag na heliopause. Noong nakaraang taon, nang tumawid ang 2 Voyager probe sa rehiyon at pumasok sa interstellar space, napansin ng mga astronomo na ang heliopause ay hindi lang simbolikong hangganan. Ito ay totoong pader na gawa sa likidong plasma na nagtataboy at nagpapalabnaw ng pinakamasamang radyasyon. Ang plasma shield na ito, gaya ng inilalarawan sa pag-aaral noong Nobyembre 4, 2011 ay kaya magtaboy ng humigit kumulang 70% ng cosmic rays mula sa pagpasok sa ating solar system. Maaari nating sabing ito ay isang malaking kalasag na nagpoprotekta sa sangkatauhan. Ang mga Fermi bubbles ay 2 bola ng mataas na enerhiya na gas na lumobo mula sa magkabilang polo ng gitna ng Milky Way, umaabot sa kalawakan ng 25,000 light years. Ito ang layo ng daigdig mula sa gitna ng Milky Way. Tinatayang ilang milyong taon ang mga bubble na ito at malamang na may kaugnayan sila sa higanteng pagsabog ng sentral na itim na butas ng ating galaksya. Ngunit kakaunti lamang ang mga obserbasyon sa bahaging ito ng kalawakan dahil karaniwan ay nakikita lamang ang mga bagay na ito gamit ang napakalalakas na gamma at X-ray na teleskopyo. Ayon sa ulat ng mga siyentipiko na inilatala sa journal na Nature noong Setyembre, 2019 unang nakita ng mga astronomo ang mga bubble na ito gamit ang radio waves at natuklasan nilang may malaking dami ng enerhiyang gas na dumadalay dito na siyang dahilan ng patuloy nilang paglaki. Konektado ito sa malalaking simenea. Sa gitna ng ating galaksya ay may isang supermassive na itim na butas. Ang napakalakas na grabidad ng bagay na ito ay parang pandikit na humahawak sa buong daang gatas. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong Marso 20, 2019, minatyagan ng mga astronomo ang mga X-ray na lumalabas mula sa gitna ng kalawakan at natuklasan nila ang 2 chimenea ng sobrang init na plasma na umaabot ng daan-daang liwanag taon sa magkasalungat na direksyon. Ang mga higanteng chimenea ng usok ay malamang na nag-uugnay sa gitnang itim na butas sa pundasyon ng mga Fermi Nebula.
Posible na ang mga tsimenyang ito ang tumutulong sa mabagal ngunit tuloy-tuloy na paglaki ng mga bula. Planeta malapit sa patay na bituin. Kapag naubos na ang gasolina ng isang bituin, maaari itong maging isang puting unano. Sa madaling salita, isang malakristal na bangkay ng bituin. Kung ang bituing ito ay may mga planeta na umiikot sa paligid nito, malamang na sila ay mawawasak. Sa huling pagsabog ng paglaki ng bituin, malamang na ang daigdig ay malulo ng ating araw sa mga huling taon ng pag-iral nito, o kaya ay mahihigop ng malakas na grabidad ng puting unano. Noong Disyembre 2019 sa unang pagkakataon ay natuklasan ng mga astronomo ang isang hindi pa nasisirang planeta na umiikot sa isang puting unano. Ang planetang ito na nasa layong humigit kumulang 2,000 at 40 na liwanag taon mula sa daigdig ay umiikot sa paligid ng kanyang patay na bituin isang beses kada 10 araw. Ang pananaliksik na ito ay nagbibigay ebidensya na ang mga patay na bituin ay kaya pa ring magpanatili ng mga planeta sa paligid nila. Kahit pansamantala lang. Mga solar tsunami noong Pebrero 2019, nagkaroon ng malaking publikasyon sa siyentipikong journal na Scientific Reports. Ang artikulo na nakatuon sa ekspedisyon ng Parker Solar Probe sa pinakamalapit nitong lapit sa araw ay nagbunyag ng ilang detalye tungkol sa mga kaganapan sa ibabaw ng ating bituin. Tinalakay ng mga may akda ang dubleng tsunami ng plasma na sumasabog sa ibabaw ng bituin sa 300 metro bawat segundo sa magkabilang direksyon. Ang mga solar tsunami, kahit na theoretical lamang, ay maaaring tumagal ng ilang linggo at maaaring mangyari kada dekada o mga ganong panahon. Mas mabilis lumalawak ang universo kaysa akala natin. Mula malaking pagsabog, hindi tumigil ang universo sa paglawak, isang kilalang katotohanan. Ngunit gaano nga ba kabilis ang paglawak na ito? At dahil dito, ano ang eksaktong edad ng ating universo? Noong Abril 2011, nakatuklas ang teleskopyo ng ebidensya na ang universo ay lumalawak ng 100% na mas mabilis kaysa sa dating akala. Ibig sabihin, mas bata ang universo kaysa sa una nating inakala. Tinatayang 12.5 bilyong taon na ito at hindi 13 bilyon gaya ng dating akala. Dito na pumapasok ang malaking hindi pagkakatugma dahil may mga direktang ebidensya na may ilang bituin na higit sa 13 bilyong taon na ang tanda. Paano nagawa ng mga bituing ito na umiral bago pa ang malaking pagsabog? Wala pang sagot dito. Laging may bagong tanong dahil sa mga bagong tuklas. Walang hanggan ang kalawakan gaya ng kuryosidad ng tao. Ang Mars ay palaging kapitbahay ng daigdig. Makatuwiran na dito nakatuon ang mas mataas na pansin ng komunidad ng Agham. Ilang aparato lang ang lumapag sa kanyang kalawangin ibabaw, pero mas marami ito kaysa sa ibang planeta ng solar system. Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa Phoenix na nanatili sa Mars ng kalahating taon lang, pero malaki ang naging ambag ng probe sa pag-aaral ng katawang langit. Sige, magsimula tayo sa pangalan. Bakit napakamakahulugan ng pangalan ng probe? Totoo bang ang aparato ay parang alamat na ibon na muling nabuhay mula sa abo? Ang totoo niyan, noong 1979 ang misyon na may layuning pag-aralan ang mga polar na bahagi ng Mars ay lubusang nabigo. Nang ginawa ang isa pang aparato na Mars Polar Lander, sa kabalintunaan naman nito ang mga depekto ng nauna at ito rin ay itinapon. Kalaunan, kinuha nila ito sa imbakan at ginamit ang base para gumawa ng bagong probe. Ganito, muling nabuhay ang interplanetaryong istasyon, kaya naman ang pangalan ng Mars probe na Phoenix ay talagang nararapat. Dahil hindi mula sa simula ginawa ang aparato, naging mas mababa ang presyo nitong $420 milyong. Ano ang bago at kakaibang nakita ng aparato nang lumapag ito sa Mars? Hindi madaling ang interplanetaryong paglalakbay, kaya madalas may mga di inaasahang problema ang mga misyon. Hindi rin nakaiwas si Phoenix sa mga pagsubok. Nagsimula ito sa paglulunsad. Naantala dahil sa lagay ng panahon. Ang Delta II na rocket ay lumunsad ng 3 araw na huli. Nangyari ito noong ika-4 ng Agosto 2007. Maayos ang naging biyahe at noong ika-25 ng Mayo, 2008 ang aparato ay matagumpay na lumapag sa Mars, naging ika-6 na probe na nakarating sa ibabaw nito. Habang lumalapag, ginamit ni Phoenix ang mga parachute para bumagal at pinagana rin ang mga kaukulang makina.
Kahit ganon, pumasok pa rin ang probe sa atmosfera ng planeta sa napakabilis na takbong mahigit 5 kilometro bawat segundo. Sa kabila ng lahat, naganap ang paglapag sa nakatakdang lugar sa hilagang polo ng Mars. Napakatumpak ng itinakdang kurso kaya hindi na kinailangan ng koreksyon habang lumilipad. Nakunan ng orbitang satellite ang paglapag. Mabilis na kumalat sa mundo ang natatanging larawang ito. Sa kasamaang palad, paglapag lang ang bahagi ng misyon na walang aberya. Sunod-sunod na aberya ang naranasan ni Phoenix. Pagkatapos mismo ng paglapag, namatay ang aparato pero makalipas ang ilang sandali ay naibalik ang koneksyon. Nalaman na ilang oras ding iniladlad ni Phoenix ang mga baterya. Sa unang sesyon, nagpadala na agad ang aparato ng larawan ng mabatong kapatagang may nagyelong hamog sa daigdig. Ang misyon ng probe ay tukuyin ang klima ng Arctic ng Mars, alamin kung ang polar na rehiyon ng pulang planeta ay maaring tirhan at obserbahan ang pagkatunaw ng mga yelong takeb. Naabot ba ng aparato ang mga layunin? Sa kabuuan, oo, at nagawa pa nitong magbigay ng maraming sorpresa. Pero bumalik tayo sa mga aberya. Ang pangalawang aberya, kasunod ng pagbabalik ng komunikasyon, ay ang imposibilidad na mapalaya ang manipulator. Ipinasok ang bakal na braso ng aparato sa isang espesyal na pambalot. Paglapag, tumigil si Phoenix sa pagtanggap ng utos mula daigdig kaya hindi niya agad napalaya ang manipulator. Noong Mayo 5 sa tulong ng koordinasyon ng Mars Reconnaissance Orbiter, nagawa ito ng aparato at sinimulan niyang subukan ang module. Ito ang larawan ng pala ng manipulator. Maraming kapakipakinabang na kagamitan ang nilagay sa Phoenix. Nilagyan nila ang probe ng optical system, ilang mikroskopyo, makabagong espektrometro at munting estasyon ng panahon. Pero habang isinasagawa ang planadong pagsusuri, nagkaroon ng short circuit sa isa sa mga circuit ng gas analyzer na nagpatuloy sa sumpa na bumabalot sa pinaghirapang misyon. O baka wala talagang misteryo dito at simpleng pagkakamali lang ng tao. Mahalagang kagamitan sa Phoenix ang gas analyzer. Binubuo ang module ng ilang pugon kung saan ang sample ay pinapainit hanggang 1,000 degrees Celsius. Dapat matukoy ng kagamitan ang organikong sangkap mula sa nabuong gas na kailangan sa pagbuo ng buhay. Pero nang kukunin ang samples, tumanggi ang pugon ni Phoenix sa mga tipak ng lupa ng Mars dahil masyado raw malalaki ang mga ito. Matagal ding inugan ng probe ang manipulator sa filter ng pugon hanggang mapuno ng regolith ang lalagyan. At ngayon, ang pangunahing tanong, natagpuan ba ni Phoenix ang buhay sa Mars? Sa pagkakaintindi natin, hindi. Bumaba ang probe sa pagitan ng 65 at 75 degrees hilagang latitude sa 10 kilometrong Heimdall crater. Bakit napili ang lokasyong ito? Pinaka hindi pa napag-aaralan sa Mars ang polar na rehiyon. Naglabas ang NASA ng mapa na kulay lila ang mga lugar na may pinakamaraming hydrogen, pangunahing sangkap ng yelong tubig. Hindi nakapagtataka na dito mismo sa madilim na disyertong ito kung saan huling naitala ang presipitasyon marahil milyon-milyong taon nang nakalipas, naghukay si Phoenix ng kanal na 5 cm ang lalim at natuklasan ang yelong na sublima sa ilalim ng lupa. Isa ito sa mga pangunahing tuklas ng misyon. Bukod dito, natukoy ng aparato ang magnesyo, kloro, potasyo, sodyo at kaasiman ng regolith. Tumutugma ito sa bahagyang alkalinang antas ng lupa sa mundo. Sa kabuuan, ang lupa ng Arktiko ng Mars ay katulad ng komposisyon ng lupa sa mga tuyong lambak ng Antarctica. Ngunit noong ika-1 ng Agosto 2008 isang mas ekstraordinaryong pangyayari ang naganap. Ipinahayag ng NASA sa lahat na tuklasan ng Phoenix probe ang tubig sa mga sample ng lupa sa Mars. Isang tunay na malaking pagsulong ito. Ayon kay William Boynton ng Universidad ng Arizona, na yun lang unang nahawakan at nakita ang tubig sa Mars, hindi na lang ipinagpapalagay ang presensya nito. Ngunit ang sumunod na tuklas ay nagpababa ng sigla ng mga siyentipiko nang matagpuan ang perchlorate sa lupa ng Mars. Ito ay mga asin ng monobasic na asido na nakakalason sa mga nilalang sa mundo. Ano ang ipinapahiwatig nito? Malabong may organismong tulad sa mundo na nanirahan sa Mars. Hindi rin imposible na perchlorate, bahagi ng rocket fuel, ay nadala sa planeta ng probe mismo. Kasabay ng pag-aaral, nagpadala rin ang aparato ng panoramang tanawin ng Mars sa araw.
Sa gabi, mahimbing natutulog si Phoenix dahil umaasa siya sa solar panels. Halimbawa, narito ang larawan ng isang lugar na nasa ilalim ng lupa. Sa loob ng eksenang kinunan ni Phoenix, makikita sa daigdig ang panorama ng Mars. Ito ay mabatang lugar na umaabot hanggang sa mismong abot tanaw. Noong una, flash memory ang ginamit ng aparato para mag-imbak ng materyales. Matapos ang aberya, nagpadala si Phoenix ng isang larawan ng 45,000 beses sunod-sunod, pagkatapos ay nagsimulang magpadala agad ng impormasyon ang probe matapos itong makuha. Sinuri rin ni Phoenix ang regolith ng Mars na ngayon lang na-examine ng ganito kadetalye. Ang pinaka-natatanging bahagi ng misyon ay ang larawan ng araw na sumisikat sa patay na kapatagan ng Mars. Ngunit lahat ng bagay ay may katapusan. Natapos ang misyon noong ika-2 ng Nobyembre 2008. Noong panahong iyon, huminto na ang mundo sa pagtanggap ng signal mula sa Phoenix. Isang bagyong alikabok noong Nobyembre, 11 ang nagpahinto sa operasyon ng aparato. Noong 2010 nagpadala ang reconnaissance satellite ng larawan ng probe na malungkot ang kalagayan. Hindi nakaligtas ang aparato sa taglamig sa Mars. Nasira ang isang solar panel nito dahil sa bigat ng tumigas na yelo. Naging malinaw, hindi na maipagpapatuloy ang misyon. Pero hindi lang labi ni Phoenix ang naiwan sa Mars. May dala rin itong digital na koleksyon ng sensyang piksyon. Ang pagbuo, paglipad, paglapag at pagkasira ni Phoenix ay tila isang sensyang piksyon thriller, lalo na kung iisipin na ang mga sasakyang pangkalawakan mula sa lupa sa ibang planeta ay tinuturing na himala, 100 hanggang 150 taon nang nakalipas. Hindi pa sigurado kung mamumulaklak ang mga puno ng mansana sa Mars, pero tiyak na may tubig na para sa pagdidilig nila. May layunin o tunguhin ba ang universo? Ang ganitong interes ay likas sa nilalang na may isip dahil ito ang pinakamalaking hiwagang hindi pa natin malutas. Sinabi ni Schopenhauer, ang hindi interesado sa tanong tungkol sa sansinukob ay kulang sa pag-iisip. Maaring matindi ang pahayag na ito pero may kabuluhan pa rin ito. Kaya, may layunin ba ang universo? Una sa lahat, dapat tandaan na ang layunin ay dapat itakda ng isang nilalang na may pag-iisip at may katalinuhan. Kaya, hindi ginagamit ng aham ang konseptong ito, mas inuuna ang sanhi at bunga. Kung may isang bagay na lumitaw, dapat ay may dahilan na nauna rito. Ang likas na ugali ng mga tao ay gustong-gusto nilang gawing parang tao ang lahat ng bagay sa paligid. Ang mabagsik na hayop na humahabol sa biktima, ang batong mabilis na lumilipad. Pakiramdam ng tao na may layunin ang lahat. Ang leon ay manakit, ang bato ay bumagsak sa ulo. Sa mga sandali ng panganib, hindi natin iniisip ang komplikadong pagkakaprograma ng mga instinct ng mabangis na hayop o ang lakas ng grabidad na nagpatumba sa bato mula sa kinalalagyan nito. Ang anthropomorphismo ay tumutulong sa Homo sapiens na mabuhay. Madalas din ng mga siyentipiko ay nagsasabi na parang sinubukan ng mga hayop magpaunlad sa ebolusyon o na ang sistema ng mga unit ay gustong maging zero. Pero lahat ng ito ay wala ng iba kundi laro lang ng mga salita. Ganon din sa sinasabing layunin ng universo kahit malamang wala naman talagang layunin ng pag-iral nito. Para sa disang-ayon dito, isipin nating ang layunin ng universo ay likhain tayo bilang mga hari ng kalikasan at rurok ng ebolusyon. Balikan natin kung kailan lumitaw ang planeta at nagsimula ang buhay. Ano ang nangyari sa panahong iyon? Ang buhay sa daigdig ay hindi lang tinangkang patayin ng mga sobrang tamad na bulkan o ng mga pasibong asteroid. Mas matagumpay na pumupuksa sa lahat ng uri ng organismo ang ibang nakamamatay na salik. Ibig sabihin, kung layunin ng universo ang lumikha ng buhay, napaka-espesyal ng paraan nito para patunayan iyon. Isipin mo, maaring biglang magwakas ang buhay sa daigdig at maging sa buong galaksya. Ibig sabihin, tuloy pa rin ang universo pero wala na itong layunin? Paano sinasagot ng relihiyon? Ang tanong, bakit umiiral ang universo? Madalas, sinasabi na layunin ng mundo ay hubugin sa tao ang pagpapakumbaba, pagsunod at kalooban ng may lalang. Maraming siyentipiko gaya ni na Lawrence Maxwell Krauss, Amerikanong pisiko, at Richard Dawkins, Ingles na evolutionary biologist, ang naniniwalang ginawa ang mga theological na teorya para patahimikin ang kamalayan ng tao. Sabi nila, ang layunin natin ay maglingkod sa Diyos o may lalang. Kahit anong tawag mo, pareho lang ang ibig sabihin. Naniniwala ang mga tagasunod ng alinmang malaganap na relihiyon nang makapangyarihang tagapaglika ang lumikha ng universo mula sa wala. Pero kung ganoon, dapat tinanong muna ng Diyos ang sarili niya, saan ako nagmula?
Kung sakaling mabuo ng mga bituin sa madilim na langit, ang pariralang nandito ako o katulad dito, dapat nating balikan ang usapang ito. Kaya hayaan nating bukas ang tanong. Ano ang tingin ng mga pilosopo sa layunin ng universo? Itinuturing na ang realidad, anuman ito, ay kabaligtaran ng kawalan bilang isang bagay o wala. Ito ang pananaw ng pilosopya sa isyong ito. Umiral ang realidad dahil umiral ito. Posible ito sa espasyo at oras. Ang bagay na walang sanhi ay sapat sa sarili. Ang sansinukob ay sapat na sa sarili nito. Palaging binabanggit ni Jim Holt sa mga lektura niya na maliit lang ang bahagi ng realidad na nakikita natin. Tiyak na mas malawak at mas iba-iba pa ang mundo. Halimbawa, ang mga pisikal na batas na alam natin ay maaring hindi na magamit sa ibang realidad dahil iba ang umiiral na batas doon. Kahit para sa mga tagasunod ng iba't ibang relihiyon, iba-ibang anyo ng universo. Para sa mga Kristiyano, ito ay isang lugar kung saan sa pamamagitan ng mga pagsubok at pagdurusa ay hinuhubog ang mga espiritual na katangian. At para sa mga Budista, ang layunin ng sanlibutan ay ang pagtalikod sa mga pagnanasa at pag-abot ng nirvana. Ano nga ba ang tunay na kahulugan ng universo? At mayroon nga ba talaga itong kahulugan? Maraming tanong ngayon sa larangang ito pero wala pang malinaw na sagot. May isa pang nakakagulat na aspeto sa problema ng pag-iral ng universo. Kamakailan, nagsagawa ng pag-aaral ang mga pisiko mula sa CERN na nagpatunay na hindi talaga dapat umiiral ang universo. Para sa karaniwang tao, maaring ilarawan ang konklusyong ito sa ganitong paraan. Ang isang tao ay nakatingin sa isang mansanas. Malinaw niyang nakikita ito. Ang Departamento ng Pisika na pinamumunuan ng dekano ay nagsasabing hindi umiiral ang prutas. Bakit daw itinatanggi ng mga siyentipiko ang malinaw na totoo? Sinukat ang magnetic properties ng proton at antiproton at labis itong ikinagulat ng mundo ng agham. Napatunayang magkapareho ang mga katangian ng partikula. Ibig sabihin, mali ang mga akala tungkol sa universo mula sa singularity. Ibig mo bang sabihin, katang-isip lang ang Big Bang? Sabi nga nila, checkmate na. Sabi nga ni Carl Sagan, ang kawalan ng ebidensya ay hindi patunay ng kawalan, ngunit mahirap pasubalian ang mga katotohanan. Habang ang sangkatauhan ay litong-lito, hindi alam kung bakit lumitaw ang mundong tinitirhan nito. Dapat nating tandaan na mula sa napakaraming ugnayang henetiko sa pagitan ng Google at Googleplex ay lumitaw ang natatanging nilalang na tao. Iba-iba tayo, nabubuhay, nag-iisip at lumilikha tayo sa universo na lumitaw ng walang dahilan. Totoo bang walang saysay ito? Tandaan, lahat tayo ay nagwagi sa kosmikong loterya. Yan ang pagbati ng Channel Hubble sa mga manonood.